Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Actually, hapon na, 4:30 ng hapon. At kakagaling ko lang sa trabaho. Pang-umaga ako ngayon, alas 7 ng umaga. At gumising ako ng 5 o'clock. Umalis ako ng 6 o'clock. At pumasok na tayo sa trabaho ngayong araw. At pagdating sa bahay, ang daming hugasan. So maghugas lang muna ako ng mga hugasin natin dito sa bahay saglit. At magluluto naman tayo ngayon ng dinner. So kanina pagising ko ng umaga, kumain lang ako pagkatapos nagbihis at nagbiyahe na ako papunta ng trabaho. Kaya hindi ko na nahugasan itong mga to. At si Angelo, sigurado na tanghali nang nagising yun, kaya hindi na rin siya nakapaghugas ng plato. At dahil ako naman yung naunang umuwi, so ako na lahat ang maghuhugas nito. Meron nga pala akong ribs dito na minarinate ko na kahapon pa. At hindi ko nga naluto kahapon kasi nga nag-busy rin ako kahapon. So ngayon ko na lang to lulutuin. Ang ginawa ko nga, nilagyan ko lang to ng soy sauce, bawang, paminta, lemon juice. Yun lang yata inilagay ko dito. So lutuin na natin to. Meron pala akong tofu dito at magluluto rin ako ng tofu para meron kaming side dish ni Angelo at saka yung iba babaunin ko na sa work. Iwain ko lang itong mga tofu na to. Saglit lang to, lutong madalian lang kasi puyat din ako, gusto ko na makaidlip kahit na konting oras lang. Kasi bukas, pang umaga na naman ako eh. So ganyan lang, simpleng tofu lang. Tapos meron akong toge. Lutuin ko na itong dalawang plastic bag na toge. May nakita pa ako isa pang tofu. Sama ko na rin para maraming tofu yung aking ginisang gulay. Sarap yung maraming tofu, di ba? Sa Pilipinas, ang daming mabibili na tofu sa palengke, di ba? Tapos ang mura-mura lang. Dito medyo mahal yung mga ganitong klase ng tofu. Dami niyan, no? Tama-tama yan para sa dinner at saka baon ko bukas. Habang pinapalambot ko tong mga ribs dito sa kabilang kawali, magluluto naman ako ng tofu. Ipiprito ko naman dito sa kabila. Magpe-prepare lang ako ng bawang saka sibuyas na panggisa. Gigas ako yung toge. Meron akong toge rito. At malapit na siyang masira. So, lutuin na natin. Kailangan maluto na natin bago masira. Sayang naman. Ayos, panggisa na ako. Bawang sibuyas lang. Hanguin ko na itong mga tofu na to, kaberks. Luto na itong mga to. Sarap din to. Ano lang eh, sausaw mo lang sa sukang may toyo tapos maraming sibuyas. Pulutan na to eh. Diba? Tapos may iniinom kang malamig na beer. Wow! Panalo! Tapos gigisa ko na to sa sa tofu. Ay, sa tofu. Sa toge. Ayos! O, kaberks. Ito na yung ating pritong tofu. Wow! Diba? Tikim tayo ng isa.
Gumugungo. Mainit. Bawasan lang natin saglit tong mantika natin. Dito naman natin igisa yung ating tofu and toge. Saka natin ibabalik ngayon yung ating tofu nung medyo mabango na yung ating bawang at sibuyas. Ayos. Lagay ko na tong toge. Inuna ko yung tofu, no? Parang mali. Dapat toge muna. Okay na rin yan. Sabi ko sa inyo, wala akong tulog eh. Hindi ko nalagyan ng tubig yan. Pinatik-tik ko talaga yung mga toge na yan. Ang nugasan ko. Para wala siyang sabaw. Pero magsasabaw pa rin yan. Tofu and toge. Panalo. Ano pa kayo ilalagay ko dyan? Lagyan natin ng mga pampalasa. Lagyan natin ng paminta. Ano po ba lalagay natin dito? Paminta. Wala na akong mailagay eh. Walang stock dito sa lagayan natin. Paminta lang. Ay hindi. Lagyan natin ng konting pampalasa. Lagyan natin ng konting powder na pampalasa. Hindi ko pala ilalagyan ng asin. Ang ilalagay ko ay toyo. Toyo. Bango. Naamoy ko na. Ayos. Maghihiwa rin ako ng dalawang sili para medyo maanghang ng konti. Lagyan natin ng sili. Wow, dami. Yun na mo, sumabaw pa ng konti. Kasi nga pinagbanlawan natin nung nung ating toge kanina. Kung gusto nyo lagyan ng mga pampalasa, bechin, magic sarap, o kung anong gusto nyo ilagay na pampalasa, bahala kayo ha. Ako nilagay ko lang yung seasoning powder na pampalasa. Ayos na. Ganyan lang yan. Simple lang. Wala akong nilagay na kaartihan dyan. Ganyan lang kasimple. Sarap. Panalo. Ayos na. Yan na yun. Yun naman ating ribs. Matagal pa to, palalambutin pa natin to. Matigas pa to eh. Parang ulo lang to ni Angelo, matigas.
So tapos na tayong magluto ng dinner at susunduin ko na si Angelo, 7 o'clock na. 7:30 kasi yung uwi ng anak ko at medyo umuulan sa labas kaya susunduin ko na siya. Bihis lang ako saglit, malamig sa labas eh. Amoy ulam na naman pala tong mga damit ko. Amoy adobo. Ganda oh, kulay green na naman lahat. Wow, ang sarap sa mata. So, sundo lang muna tayo saglit. At as usual, ito yung tinatawag nilang Blue Sky City, ang Calgary. Pero parang wala naman ako nakikitang blue sky, puro dark sky. So tara, sundo na tayo kay Bunso. Kapag ganito na makulimlim o medyo muulan o basta lalabas na si Angelo ng trabaho at nandito lang naman ako sa bahay, sinusundo ko na siya. Kasi pagka magbabas siya o magti-tren siya, medyo matatagalan pa, lalo na yung oras nung tren saka yung oras nung bus, no? So wala naman akong ginagawa, susunduin ko na lang siya palagi. Basta nandito ako sa bahay, sinusundo ko yung anak ko. Or meron man ako puntahan, tapos sabay kami pag-uwi, sasabihin ko sa kanya na antayin niya na lang ako, magantay siya ng mga ilang minuto, tapos susunduin ko na lang o dadaanan ko na lang siya. Pero kapag yung oras namin magkasaliwat, pang umaga siya sa trabaho, pang gabi naman ako, or pang umaga ako sa trabaho at pang gabi naman siya, syempre adjust kami pagdating sa oras, hindi ko siya mahatid at sundo. Banda dun sa dulo, medyo maganda na ulit yung weather oh. Kulay blue na ulit yung sky. Siguro area yon ng Banff, Canmore. Pero kung titignan mo dito sa area dito sa kabilang side, sa Strathmore area, papunta ng saan ba to? Brooks or Medicine Hat, medyo madilim naman dito sa kabila. Madalas kapag kasusunduin ko si Angelo at panghapon ako kinabukasan or wala siyang pasok kinabukasan, wala akong pasok kinabukasan, ginagawa namin pagkagaling namin sa trabaho at may oras pa kami, kahit na palubog na yung araw, lumalabas pa rin kami, nag-explore pa rin kami sa labas. Kasi gustong gusto namin talaga yung nagdadrive palabas ng city, yung nakakakita ng mga halaman, mga puno, lake, river, falls. Yan ang gustong gusto namin pareho. Gustong gusto talaga namin na nakakakita ng nature. Nahawa na yata sa akin yung anak ko na sobrang nakaka-relax kapag naka-explore ka sa mga nature sa paligid mo. So dito na tayo sa Cafe Bino at hindi pa siya tapos maglinis nung coffee shop. So madalas ginagawa ko, nanonood lang ako ng mga videos dito sa sa Facebook o kaya nagche-check ako ng mga comments nyo at nire-replyan natin or nila-like natin yung mga comments nyo. Binabasa ko naman yung mga comments nyo at kahit busy tayo, kahit na sobrang dami ng mga comment, nagbabasa naman tayo ng comments. Ayun, lumabas na rin ng binata ko.
may kape ako. Akin ba yan? Yes. Ba? Mala, may kape ako. Himala. Ayos, salamat. Ano, tara na. Tara na. Uwi na tayo. May pupuntahan pa ba tayo? Wala. Uwi na. Uwi na tayo. So, dito na tayo sa bahay. Pa. Ah. Ulam, nagluto ba? Ha? Luto ba? Ako? Oo. Ano sa tingin mo? Nagluto ako? Hindi. Hindi. Weh. Nagluto ako ng pork ribs. Pork ribs yung ano, yung binabad ko kahapon sa lemon, toyo. Ay, oo, yun yung niluto ko ngayon. Yun yung kakainin natin. So, sa Berks, meron naman ako libreng kape. Actually, kanina kumain na ako eh. Nagpapak na ako kanina. Kaya ikaw na lang yung kakain dyan sa loob. Bistek. Pork bistek. Saka, tofu and toge. Oh, yan yung niluto ko. Kumain ka na dyan. Okay, thank you. At ako yung magpapahinga na ha. Okay. Mga ka-Berks, papahinga na ako. Maagang pasok ko bukas. Si Angelo kakainin mamaya pag nagutom siya. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero.